Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan At Kisses Habsa. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang
ang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. 7 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, June 12, ika-128 anibersaryo ng ating kasarinlan. Balitang Promdi! Sa ating headlines, Balitang Promdi! PNP naka-full alert na sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. 70,000 pulis ipinakalat. Balitang Promdi! Website ng Senado 2 beses na nahak. Balitang Promdi! Net satisfaction rating ng mataas na kapulungan bumaba ayon sa survey. Balitang Promdi! US, Japan, nais ng mayorya ng mga Pilipino na maging kaalyado para depensahan ng West Philippine Sea. Batay pa rin sa isang survey. Balitang Promdi! Ang PHIVOLCS muling nagbabala sa posibleng magnitude 8.1 na lindol na posibleng mangyari dahil sa mga aktibong trench sa Pilipinas. Balitang Promdi! Dating Governor Chavit Singson na aresto sa kasong cyber libel. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagpatupad ang Philippine National Police ng full alert status at ngayon naka-heightened alert na sa lahat ng unit nito para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa PNP, nagsimula ang full alert status alas 5 ng hapon kahapon at magtatagal hanggang alas 11:59 ng gabi mamaya. Ito ang pinakamataas na antas ng kahandaan ng pulisya upang matiyak ang mabilis na pagtugon at mahigpit na seguridad para sa mga aktibidad kaugnay ng Independence Day. Una nang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., halos 70,000 police at force multipliers ang ipakakalat sa buong bansa. Babantayan nila ang mga pangunahing lugar gaya ng Rizal Park, mga makasaysayang monumento, terminal, transportation, at ganoon din yung gusali ng pamahalaan at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng publiko. Kabilang din sa mahigpit na babantayan ang Senado at Kamara dahil sa posibleng mga kilos protesta kaugnay ng kasalukuyang sitwasyong pampolitika. Ngayon man, nilinaw ng PNP wala silang namomonitor na beripikadong banta laban sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Balitang Promdi!
Pansamantalang isasara ang ilang kalsada ngayong araw na ito para sa paggunita ng ika-128 araw ng kalayaan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, simula alas 5 ng umaga mamaya hanggang alas 11 ng umaga, kabilang po sa mga isasara ay ang mga sumusunod. Ang Rojas Boulevard mula sa Buendia patungo ng Andas Circle. Bonifacio Drive mula sa P. Burgos patungo ng Andas Circle. Ang TM Calao at P. Burgos mula sa Taft Avenue patungo sa Rojas Boulevard. Finance Road mula Taft Avenue patungo ng P. Burgos Drive. Ang Katigbak Road, Independence Road, South Road at Maria Orosa mula sa TM Calao hanggang sa Burgos Drive. Nag-abiso naman ang MMDA, nagagamitin muna ang ilang alternatibong daan sa Buendia Avenue para sa mga pupunta sa northbound at ang Soriano Avenue kung pupunta naman sa southbound. Balitang Promdi. Balita muna tayo mula sa Pangasinan, mga balita mula sa probinsya. Standby Freddy. Epektibong pagpapatupad ng kampanya laban sa loose firearms ng Mangaldan PNP. Inilala daw po ng Pangasinan Police Provincial Office. Balita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Kinilala ang dedikasyon at epektibong pagpapatupad ng kampanya laban sa mga hindi rehistrado at illegal na baril ng Mangaldan Municipal Police Station matapos itong tumanggap ng Certificate of Commendation mula sa Pangasinan Police Provincial Office. Iginawad ang pagkilala bilang pagpupugay sa matagumpay na serye ng operasyon ng himpilan na nagresulta ng pagkaaresto ng mga lumalabag sa batas, pagkakasamsam at pagbawi ng mga baril na expired o walang rehistro. Ganon din ang voluntaryong pagdeposito ng mga armas sa himpilan ng pulisya. Sa ilalim ng pamumuno ni Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, higit na pinaigting ng Mangaldan Police ang kanilang mga hakbang laban sa kriminalidad upang maiwasan ang mga insidenteng may kinalaman sa paggamit ng mga loose firearms upang mapanatili ang kapayapaan sa bayan. Pinasalamatan ni Lieutenant Colonel Tuayon ang PPO sa pagkilala sa kanilang accomplishment at tiniyak nito na ang Mangaldan Police ay mananatiling nakatuon sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng ligtas at mapayapang komunidad para sa lahat ng residente ng Mangaldan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, 2 beses na nahack ang website ng Senado kahapon. Pero tiniyak ng kapulungan walang nakompromiso o nakuhang maselang impormasyon mula dito. Inako ng grupong Nullsec Philippines ang unang insidente matapos nilang mag-post ng mensaheng tumutuligsa sa katiwalian sa pamahalaan. Ayon sa grupo, layunin nilang ipakita na binabantayan ng publiko ang mga pangyayari at hindi nakalilimot sa usaping may kinalaman sa pananagutan ng mga opisyal. Ilang oras lamang ang lumipas, isa pang grupong nagngangalang Sentinel X ang nagpakita ng screenshot na umano'y nagpapatunay na nakapasok sila sa back-end ng website at napalitan ang laman ng bahagi ng news release section. Binatikos din ng Sentinel X ang umano'y kahinaan ng cybersecurity system ng Senado sa kabila ng inilaang napakalaking pondo para sa proteksyon ng website. Samantala, nabawi na rin ng otoridad ang website ng Senado at na-access na ito sa kasalukuyan. Balitang Promdi. Bumaba ang satisfaction rating ng Senado sa unang bahagi ng 2026.
Batay po ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS, kung saan ay 42% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa performance ng Senado, habang 31% ang hindi nasisiyahan. Nagresulta ito sa net satisfaction rating na positive 11, mas mababa kumpara sa positive 14 na naitala noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Isinagawa po ang survey noong March 24 hanggang 31 bago pa man sumiklab ang serye ng kontrobersiya sa mataas na kapulungan, kabilang ng pagbabago ng liderato at ang agawan sa Senate presidency. Samantala, nananatiling moderate ang antas na satisfaction rating ng Kamara de Representantes na may net rating na positive 13. Bumaba rin ang net satisfaction rating ng Korte Suprema mula sa positive 17 noong Nobyembre tungo sa 11 nitong Marso 2026. Balitang Prompty. Standby, Danny Kumilang. Balita muna tayo sa Central Luzon. High value individual at dalawa pa arestado sa anti-drug operation sa Subic, Zambales. Balita mo yan. Go ahead, RH37, Danny Kumilang. Balitang Prompty. Arestado ang isang high-value individual, HBI, at dalawa pa nito kasama sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Subic Municipal Police Station sa Barangay Kalapakuan madaling araw kahapon ng Hunyo 11, 2026 sa operasyon ng pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Marcial DJ Paganas. Nasamsam mula sa mga sospek ang humigit kumulang 12 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halagang 81,600 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Subic Municipal Police Station ang mga naarestong suspect at naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Gross Drug Act of 2002. Ayon kay Colonel Benjamin Ariola, Provincial Director ng Zambales Police Provincial Office, patuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong lalawigan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aming salamat, Danny Kumilang. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:19 na po ng umaga. Mayorya ng mga Pilipino ang nais na makipagtulungan ang Pilipinas sa Estados Unidos, Japan at iba pang kaalyadong bansa upang mas mapalakas pa ang depensa ng bansa sa West Philippine Sea. Batay ito sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong May 3 hanggang 7 na kinomisyon ng Strat-Based Institute. Ayon sa resulta, 84% ng respondents ang pumili sa US bilang pangunahing katuwang ng Pilipinas sa pagtatanggol ng mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Sunod dito ang Japan, 67%, Australia, 57%, ang Canada may 51% at ang South Korea may 44%. Nasa listahan din ang United Kingdom, 32%, European Union, 26%, Taiwan, 23%. Aba, ang China kasali din ano? Ang China po ay may 18%, habang ang India may 9%. Ayon po sa Strat-Based Institute, mayroong 18% nga po ang China na batay po sa survey ay nakuha ang mataas na rating mula sa bahagi ng Mindanao. Gayunman, nananatili po na mababa ito kumpara sa suporta para sa Estados Unidos, Japan at iba pang nasa kanluraning kaalyado ng Pilipinas. Balitang Prompty. Sa atin hong panayam kahapon sa programang 2x2 kay Professor Batong Bakal, kay Professor J. Batong Bakal, binanggit natin ito yung bang mga ginagawang aktibidad ng mga allied countries kasama ang Pilipinas, lalo na po yung balikatan kung ito ba'y may impact sa proteksyon sa West Philippine Sea. At ang banggit nga po niya, hindi naman daw po ito nawawala ng saysay dahil kahit papaano, sabi ho ng Professor J. Batong Bakal, yung mga nangyayaring balikatan
Kahit sinasabi po ng Pilipinas na ito ay para sa capabilities ng ating kasundaluhan, yan po yung nagpapakita na eto, mga kaalyado namin, huwag kang basta-bastang papasok ka at mga agaw ng teritoryo. Ano? Yan daw po ang nagiging impact niyan pagdating sa China. Gayon man, sa kabila po niyan, may mga ginagawa pa rin ho, ano? Na kung ano-anong mga illegal ang China na siyang number 1 na nakikita nating may interest pagdating po dito sa West Philippine Sea issues, ano? Sa territorial dispute. Yan ay makaraan na naman. Ito yung panibago kung saan ay tayo ay nagpadala po ng diplomatic protest. Ay yung mga structure na nakita dyan sa may Baho de Masinloc, bagamat hindi pa sigurado kung ano po yung mga yan. Pero kumbaga parang ang datingan ho ay recurrence. Parang katulad ho nung nangyari dun sa Mischief Reef. Kung saan ay akala natin ay mga maliliit lamang na mga bagay o struktura. May naliit natin noon Pag tingin natin, binaliwala ho natin, pero pag tingin natin, ayun, base militar na ho ng China. Balitang Prompty. Alas 3:23 na po ng umaga, balikan natin ang mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin si Rex Cantong. Dako tayo sa Negros Island Region. Balita sa Negros Occidental, 2 ang patay matapos na mabangga ng sasakyan sa bayan ng Kawayan. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Patay ang 2 mga lalaki matapos nabangga ang kanilang sinasakyang tricycle sa Purok 2, Barangay Tuyong, bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang mga biktima kinilala na sina Rodolfo Calibhod Jr., 40 anyos, driver ng tricycle, at Dimitrio Sumanyon, 59 anyos, pawang mga residente ng Purok 3 ng nasabing bayan. Habang ang driver ng sasakyan kinilala na si Robert Hill Dinagit, 33 anyos, residente din ng nasabing bayan. Ayon kay Police Master Sergeant Erold Siboa, investigator on case ng Kawayan Municipal Police Station, parihong direksyon ng 2 sasakyan ng aksidenteng binangga ng sasakyan ang tricycle na ikinamatay ng mga biktima. Ang mga biktima pawang dinala pa sa Kawayan District Hospital, subalit idineklarang dead on arrival ang mga ito. Ito sa RH46, Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pa nating mga balita, pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga private prosecutor na voluntaryong tutulong sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang listahan po ng mga pribadong abogado mula sa 3 kilalang law firms na magsisilbing pro bono o libreng katuwang ng 11-man House Prosecution Team. Kabilang po dyan, una ay yung Pecabar Law Office. Yan po'y kakatawanin ni Attorney Marfort Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justin Ann Lamarca. Kasama rin ang Kapunan and Castillo Law Office. Pamumunuan po yan ni Attorney Lorna Kapunan, kasama naman sina Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Ang sapayan, Lim Alvarez at Ligutan o Saligal Law Office. Pamumunuan naman po ni Attorney Amando Verhil Ligutan, na siya ring tumatayong legal counsel ng mga complainant sa 2nd impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon kay Luistro, maaari pang madagdagan dahil marami pa pong mga abogado ang nagpapahayag ng kagustuhan na tumulong dahil sa paniniwalang malakas ang kanilang kaso upang mapanagot si Vice President Sara Duterte. Balitang Prompty.
Sa iba pa nating mga balita, sasagutin naman ng Kamara ang gastusin ng medikal ng lahat ng nasugatan sa malakas na lindol sa Mindanao. Ito po ang tiniyak ni Speaker Faustino D. III sa kanyang pagbisita sa General Santos City at Sarangani upang personal na suriin ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa noong June 8. Bukod dito, inaglaan po ang Kamara ng mahigit na 9 milyong pisong ayuda para sa mga biktima. Ayon kay Akbayan Party List Representative Jel Jokno, ang pondo ay nagmula sa kontribusyon ng 139 na mambabatas, kabilang na po yung mga nasa prosecution team ng impeachment trial. Samantala, bumisita rin sa Sarangani sina Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Senators Juan Miguel Zubiri, Erwin Tulfo at JV Ejercito upang mamahagi naman ng cash assistance at relief goods. Nagkaloob din po umano sila ng kanilang isang buwang sweldo na nagkakahalaga po ng tiga 300,000 piso bawat buwan. Tigit-tigisa po itong 12 member ng Senate Majority para po yan sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na ngayon sa 47 ang nasawi, 31 ang nawawala at 688 ang nasugatan sa magnitude 7.8 na lindol. Balitang Zombie! Balita naman tayo mula sa Western Visayas. Standby Jocelyn Make. Interagency Territorial Defense Operations Exercises gaganapin daw po sa unang pagkakataon dyan po sa rehiyon, dyan po sa Western Visayas Region 6. Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo sa detalye. Balitang Zombie! Go ahead, Jocelyn Make. Babalikan natin si Jocelyn Make. Alas 3:29 na po ng umaga, nagpalabas naman ng subpoena ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa 20 individual kaugnay po ng trahedya sa team building ng Ateneo Blue Eagle sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, sakop na ipinadalang subpoena ang mga manlalaro, mga coach, may-ari ng resort at maging ang bus driver na naroon sa mismong araw ng insidente. Layunin ng hakbang na ito na matukoy kung sino ang may direktang criminal liability sa pagkasawi ng mga basketballistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang isinasagawa ang naturang training. Kinumpirma rin ni Morico mayroon na silang natukoy ng mga persons of interest sa kaso, bagamat hindi muna nito pinangalanan o tinutukoy kung ilan ang ipinasubpina. Kung ilan sa mga pinasubpina ang itinuturing na person of interest habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para saan ba itong POI na binabanggit? Binanggit na diba na ito ay walang foul play, kundi aksidente lamang talaga. Para po ba ito sa accountability? Kasi so far wala pa pong binabanggit na mga pahayag, yung mga dapat na magsalita ito sa issue na ito. Bagamat aksidente pero nakikita ho na mayroong nangyaring kapabayaan. Balita na tayo mula kay Jocelyn Make. Go ahead, Jo, mula dyan sa Action Radio Iloilo. Pangungunahan ng Iloilo Provincial Government at Joint Task Force PIR ng Armed Forces of the Philippines sa unang pagkakataon ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Western Visayas. Ito ay ang simulation exercise na layunin na sukatin ang kahandaan ng lalawigan at mga ahensya ng gobyerno sa pagresponde sa mga epekto ng territorial defense situation sa mga sibilyan. Gaganapin ang aktibidad sa bayan ng Miagao at San Joaquin sa Hunyo 16 at 17 kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno
gobyerno gaya ng Office of the Civil Defense at Philippine Coast Guard. Tinatayang 1,000 partisipante ang sasama sa nasabing simulation exercise. Ilan sa mga senaryo ng aktibidad ang civilian spillover management, missile attack response at coastal defense and anti-infiltration operations. Ayon kay Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Head Cornelio Salinas, ang nasabing simulation exercise ay bahagi ng preparasyon at capability building efforts ng provincial government kahit na walang security threats sa lalawigan. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jo. Standby lang, Jimmy. Naglabas ng summon ang Department of Labor and Employment sa Ateneo Men's Basketball Head Coach na si Thomas Anthony Baldwin. Kasunod po ito ng pagkamatay ng 2 varsity athletes sa isang team building activity sa Aurora. Inatasan po ng DOLE si Baldwin na may American at New Zealand citizenship na magsumite ng valid alien employment permit at iba pang dokumentong nagpapatunay ng pagsunod sa mga labor regulations ng Pilipinas. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, walang sinumang dayuhan ang nagtatrabaho sa bansa na maaaring malagay sa ibabaw ng batas anuman ang kanilang katayuan o institusyong kinakatawan. Samantala, inanunsyo naman ng Ateneo na pansamantalang nag-leave sina Baldwin at Blue Eagles team manager Christopher Kimpo habang isinasagawa ng universidad ang fact-finding inquiry kaugnay ng insidente. Nagpalabas na rin ng subpina ang CIDG sa mahigit 20 katao bilang bahagi ng investigasyon. Noong Lunes, nasawi po sina incoming rookie Rene Clert Paterbonia at ang Nigerian import na si Divine Adili matapos na malunod sa team building activities sa Dipakulaw, Aurora. Balitang Prompty. Sa kauna-unahan naman na pagkakataon ay nagpakita na sa publiko si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Yan ay matapos ang trahedyang ikinasawi ng kanyang 2 manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Dumalo si Baldwin sa ginanap na Candle Lightning Vigil sa Zen Garden sa loob ng Ateneo de Manila University para makiramay sa mga pumanaw na atleta. Ito po ang unang labas ni Baldwin sa publiko matapos siyang batikusin ng mga netizen dahil sa kanyang pananahimik. Depensa naman ng universidad mismo ng Ateneo ang nag-utos kay Baldwin na huwag na munang magsalita sa publiko upang hindi mabulabog ang mga isinasagawang investigasyon. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Eastern Visayas. Ormoc City Leyte Police Office, itinalaga po ang bagong PNP City Director. Kilalanin natin siya sa report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Formal nang nanumpa sa tungkulin si Police Colonel Abraham Abayari bilang bagong City Director ng Ormoc City Police Office. Pinangunahan ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Caboy ang Assumption of Office ceremony na ginanapa sa himpilan ng Ormoc City Police Office sa Campa Dones, Ormoc City. Hudyat ang seremonya ng opisyal na pag-upo ni Colonel Abayari bilang pinuno ng Ormoc City Police Office at pagpatuloy ng mga programa para sa kaligtasan ng publiko, pagpapanatili ang kapayapaan at kayusan at mahusay na serbisyo pulisya sa lungsod. Ayon kay General Capoy, mahalagang maayos na pagpapalit ng pamunuan upang matiyak ang tuloy-tuloy at dekalidad na serbisyo para sa mga mamayan. Ipinayag din ni General Capoy ang ilang buong suporta kay Colonel Abayari sa kanyang bagong tungkulin bilang leader ng Ormoc City Police Office. Patuloy naman inasahan ang pagpatibay ng mga programa at inisyatiba para sa kapayapaan, kayusan at kaligtasan ng komunidad sa ilalim ng kaniyang pamumuno. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala, nanguna si Gentry Mayor John Ferrer bilang top performing city mayors sa lalawigan ng Cavite. Batay po ito sa resulta ng Pulso ng Bayan Survey para sa buwan ng Mayo 2026. Sa naturang survey,
isinagawa mula June 1 hanggang 3. 1,000 respondents po ang nakiisa po dito sa survey na ito at nakakuha po ng 95.1% na satisfaction rating si Ferrer. Pangalawa naman sa kanya si Mayor Alex Advincula ng Imus City, 94.6%. Pangatlo si Denver Chua ng Cavite City, 93%. Ikaapat sa pwesto, si Mayor Jenny Barzaga nakapagtala po ng 92.5% satisfaction rating. Sumunod naman po sa listahan sina Trece Martires City Mayor Gemma Lubigan, Mayor ng Carmona City na si Dalia Loyola, Tagaytay City Mayor Brent Tolentino at si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Ayon sa Social Pulse Philippines, pinapakita po ng naturang survey ang antas ng kasiyahan ng publiko sa pamamahala ng mga alkalde kabilang na ang kalidad ng serbisyo publiko at pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Sa kabuuan ay binibigyan diin ang resulta ng survey ang kahalagahan po ng mahusay na pamamahala at epektibong paghahatid ng serbisyo ng lokal na komunidad. Congratulations doon sa mga nagtap na mayor ng lalawigan ng Cavite, lalong-lalo na kay General Trias City Mayor John Ferrer. Balitang Prompty. Alas 3:38 na po ng umaga. Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC sa posibleng pagkakaroon ng lindol na lalagpas sa magnitude 8.1. Wow, lakas nito mula sa aktibong trench sa paligid ng Pilipinas. Gayunman, ayon po kay PHIVOLC's Director Teresito Bacalcol, hindi kayang tukuyin kung kailan ito mangyayari. Paliwanag ni Bacalcol, may 6 pang pangunahing trench sa bansa na may kakayahang magdulot po ng napakalalakas na lindol. Ito po ay ang East Luzon Trench, Philippine Trench, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at ang Cotabato Trench. Sinabi po ni Bacalcol na ang pinakamalakas na posibleng lindol ay maaaring magmula sa Philippine Trench at East Luzon Trench na may tinatayang 8.5 magnitude. Kasunod nito ay ang Manila Trench na may magnitude 8.4 ang posibleng ma-create o malikha. Ang Sulu Trench ay ang pagtaya po ay nasa 8.3 magnitude. Habang ang Negros Trench ay 8.2 magnitude. Matatanda ang pinakamalakas na lindol ang naitala sa bansa, 8.1 magnitude. Ito po yung manig noong August 17, 1976 mula sa Cotabato Trench na kumitil ng humigit kumulang 3,000 katao. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Northern Samar. Standby, Jane. Ang Northern Samar hindi na daw po kabilang sa mga identified na lugar na mataas ang bilang ng mga batang hindi nakaiintindi pagdating sa kanilang pagbabasa. Di ibig sabihin ay nag-improve. Nag-improve po ang mga bata at ang antas ng edukasyon at reading comprehension doon sa Northern Samar. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Hindi na kabilang sa bottom 10 ang Northern Samar Division sa mga identified bilang functional illiteracy. Nang ibig sabihin, ayon sa DepEd, mataas ang bilang ng mga bata na nakakapagbasa ngunit hindi nakakaintindi sa kanilang mga binabasa. Ang survey ay mula mismo sa Philippine Statistics Authority. Kinumpirma naman ni Northern Samar Schools Division Superintendent Dr. Gaudincio Alhibe ng DepEd Northern Samar na hindi nakabilang sa bottom 10 ang lalawigan ng Northern Samar matapos na magpatupad ng mga programang pamunang ng DepEd sa tulong na rin ng Provincial Government Local School Board. Kabilang sa ipinatupad na programa ang Sana All Readers sa ilalim ng Aral Program o Academic Recovery Accessible Learning. Sa nasabing programa, ayon sa nasabing opisyal, nag-hire ng support aid o mga paid teachers na binabayaran naman ng provincial government ng Northern Samar na siyang naging katulong sa pagtuturo ng mga bata. Ayon pa kay Dr. Alibe ng DepEd, tuloy-tuloy ang nasabing programa. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty.
Pilipinas, ang oras alas 3:42. Nakatakda naman na ipatupad ng GCash ang paggamit ng in-app one-time password o OTPs simula po sa June 22 bilang bahagi ng pinalakas nitong mga hakbang sa seguridad laban sa phishing, online scams at iba pang uri ng financial fraud. Ang bagong sistema ay alinsunod sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA na naglalayong palakasin ang proteksyon ng mga gumagamit laban sa cybercrime at digital fraud. Sa ilalim ng in-app OTPs, hindi na ipadadala po sa pamamagitan ng text message ang mga OTP. O tatandaan nyo ho yan ha. Hindi na ho itetext sa inyo ang OTP. Sa halip ay matatanggap ito ng mga user sa pamamagitan ng secure push notification direkta po sa GCash app. Ito po ay nagbibigay ng mas ligtas at mas mabilis na paraan ng pag-verify ng mga transaksyon at account activities. Dahil dito hinihikayat po ng mga kumpanya ang mga user na tiyaking naka-enable ang push notification sa kanilang mga device upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa paggamit ng kanilang account. Nagbigay rin po ang GCash ng mga gabay para sa mga gumagamit ng Android at iPhone upang maging maayos ang paglilipat sa mga bagong OTP system. Pag-aralan nyo na agad, tingnan nyo na agad ano. Ayon sa GCash, matagal nang ginagamit ng mga scammer ang SMS-based OTPs bilang paraan upang makakuha ng access sa mga account ng mga user. Sa pamamagitan ng in-app OTPs, direktang ipinapadala po ang OTP request sa authenticated GCash account holder. Kaya tanging ang lehitimong may-ari lamang po ng naturang GCash ang maaaring makatanggap o gumamit ng naturang OTP. Bukod sa mas mataas na seguridad, mas magiging mabilis din daw po ang authentication process dahil hindi na kailangan lumipat pa ng app o mano-manong maglagay ng code o maghintay pa ng text message bago makumpleto ang isang transaksyon. Ay mahalaga po ito sa dami po ng gumagamit sa atin sa ngayon ng GCash. Kailangan alam ho natin ito. Yung push notification dapat ho matiyak nyo po na naka-enable po yan, naka-active mode po yan ha. So, sabi po ng GCash patuloy daw po nilang pinalalakas ang mga sistemang seguridad nito sa pamamagitan ng hakbang tulad ng Know Your Customer o KYC verification, facial recognition verification, at double safe at ang in-app OTPs na karagdagang layer po ng proteksyon na nakadesenyo upang mapahusay ang seguridad ng hindi naapektuhan ang karanasan ng mga user. Balitang Prompty! Samantala, balita naman mula sa Davao. Philippine at Malaysian Army matagumpay na nagtapos ng magkatuwang na pagsasanay sa Davao de Oro. Ibalita mo yan, go ahead. Jun Suter ng Action Radyo Davao. Matagumpay na nagtapos ang 12 araw na bilateral military exercise ng Thailand Malpi 2026 ng Philippine Army at Malaysian Army sa isang closing ceremony na ginanap sa headquarters ng 10th Infantry Division sa Camp General Manuel Tian Sr. sa Mawab, Davao de Oro kahapon Hunyo 11. Layunin ng pagsasanay na higit pang palakasin ang interoperability, kakayahan sa operational planning at kooperasyon na pangdepensa ng dalawang hukbo sa pamamagitan ng serye na mga profesional na aktibidad at palitan ng kaalaman. Dinaluhan ang seremonya na matataas na opisyal na militar mula sa Pilipinas at Malaysia, kabilang sina 10th Infantry Division Commander Major General Alvin Luzon, 6th Malaysian Infantry Brigade Commander Brigadier General Modpuzi bin Sulaiman at Director General Training ng Malaysian Army na si Brigadier General Dato Norazman bin Ismail. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Major General Luzon na mahalaga ang Thailand Malpi sa papapalakas ng kakayahan ng mga sundalo, pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa at pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon. Nagtapos ang aktibidad sa simbolikong pagtanggal ng exercise caps at armbands na mga kinatawan ng dalawang hukbo bilang tanda ng formal na pagtatapos ng taunang pagsasanay na patuloy na nagsisilbing mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ugnayang militar ng Pilipinas at Malaysia. Ito si Jun Suter
para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat kay Jun Suter. Patuloy naman ay sinusulong ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pananagutan na internal cleansing kampanya laban sa kriminalidad at mabilis na pagtugon sa panahon ng kalamidad. Sa ilalim po ng pamumuno ni Nartates, pinagtibay ng Philippine National Police ang kampanya para sa mas mataas na antas ng profesionalismo at integridad sa hanay ng kapulisan. Kabilang po sa mga naging hakbang ang pag-aresto sa pinatalsik ho noon nasibak na pulis na si Police Lieutenant Colonel Dumlao, Rafael Dumlao III. Kaugnay po yan ang pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ito po ay noong 2016. Kumbagay halos isang dekada ho bago nakamit ho yung hustisya. Pinaigting din ng Philippine National Police ang internal cleansing program kung saan ay mahigit na 1,500 tauhan ang napatawa ng kaukulang parusa dahil sa iba't ibang paglabag sa serbisyo. Layunin nito na mapanatili ang disiplina at kredibilidad ng organisasyon. Nagbunga rin ang kampanya laban sa illegal na droga matapos na mahatulan ng isang Canadian national na sangkot naman sa mahigit 1.4 na tonelada ang hinihinalang shabu na nasamsam sa Batangas na tinataya nagkakahalaga po ng halos 9.6 bilyon. Bukod po sa pagpapatupad ng batas, aktibo rin ang PNP sa pagtugon sa mga kriminalidad. Gayon din po nang tumama po ang lindol sa Mindanao ay agad na nagpakilos ang mga tauhan ng PNP para sa search and rescue operations, pagbabantay sa evacuation centers at pagtulong sa mga naapektuhang residente. Ayon sa PNP Chief, bahagi ng hakbang na ito ang layuning maihatid ang serbisyo na mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mga mamamayan. Balitang Promdi. Biyaheng Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa June 17 hanggang 18. Layon po ng pagbisita ng Pangulo sa Kazan City sa Russia na dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kasabay po ng pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalaga po ang summit dahil sa ipinagdiriwang nito ang ika-35 anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Bilang ASEAN Chair, pangungunahan po ng Pilipinas ang pagsusuri sa kasalukuyang kooperasyon at mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim ang relasyon ng ASEAN at ng Russia. Sa mensahe ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, sinabi nito na inaasahan ng Russia ang pagdalo ng mga lider ng ASEAN kabilang na po ang Pangulong Marcos. Layunin po ng pagpupulong na palawakin ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, digitalization, agham at teknolohiya, edukasyon, turismo at cultural exchanges. Balitang Promdi. Inaresto naman ng otoridad si Ilocos Governor Luis Chavez Singson kaugnay ng kasong cyber libel. Ayon po sa police report, inihain ang warrant of arrest sa 84 anyos na dating gobernador sa kanyang tahanan sa Quezon City. Matapos ang pag-aresto, dinala po si Singson sa himpilan ng pulisya sa Police Station 12 para po sa dokumentasyon at iba pang kaukulang proseso. Naglagak naman ng piyansang nagkakahalaga ng 60,000 pesos sa ang dating gobernador kaya't agad siyang nakalaya. Wala pang inilalabas po na pahayag si Singson o ang kanyang kampo kaugnay ng naturang kaso. Balitang Promdi. Pilipinas, 10 minuto na lang at 4:00 na. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa.
Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prom-D. Ngayon po ay araw ng Biyernes at hindi basta regular na araw. Ngayon ay holiday. Ika-128 anibersaryo po ng ating kasarinlan. Abay mabuhay ang Pilipinas. Yun nga lamang kasabay ho ng pagdiriwang na yan. Ang ating pong panalangin ay maging maayos na at talagang maramdaman natin ang kalayaan. Sabi nga ho ng sa ating plugging, tayo ba talaga ay tunay na malaya sa dami ho ng mga problema ang kinakaharap ng bansa? Ang dami-dami ho yung sa flood control project, hindi pa nga ho yan natatapos Walang katapusang mga issue ng korupsyon. Ngayon, pati po awayan, bangayan sa Senado. Ayan, atin ho pa rin kinakaharap at wag sabihin na hindi apektado ang maraming Pilipino. Dahil po dun sa mga operasyon ng Senado na naaapektuhan, ang lugi ho dyan ay ang mamamayang Pilipino. Yung mga panukala na hanggang ngayon hindi pa naisasalang kahit man lang sa special session. Di para ho yan sa ating mga mamamayan. Paano na lang, di ba? Nawa dito po sa araw na ito ay makapag-reflect ang ating mga opisyales ng pamahalaan kung ano ang nararapat na gawin at makabayan. Anyway, hindi ko na ho iisa-isahin yung mga bumabati sa atin. Saka nagko-comment, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun, nasa Facebook ho natin napakarami po nating comments na hindi nababasa doon. Ganon din po sa ating YouTube. Pero lahat po yan ay na-appreciate natin. Hayaan nyo, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, yan po ay ating iisa-isahin. Babawi ho ako sa inyo, ha? Medyo lately lamang ay napakarami nating istorya na dapat matakil. Kagaya na lamang ho, yung pati po dyan sa Dipakulaw, Aurora. Nadagdagan pa ho yung mga iniimbestigahan at dapat imbestigahan. Dito sa issue po ng pagkalunod, pagkamatay po ng dalawang varsity player ng Ateneo de Manila University. Yung lindol sa Mindanao, ipanalangin pa rin natin ang ating mga kababayan doon. At kasabay po ng ating pananalangin, muli ang ating paghahanda para dun sa sinasabi natin na wag naman sanang dumating, pero pinag-aalala natin na the big one. Kanina po nagbigay na ho ako nung update mula sa Feebox kung saan ay nagbababala nga po si Director Bacolcol dyan sa posibleng mga malalakas na lindol na posible hong maramdaman. Bagamat hindi tukoy kailan at kung ito'y mangyayari. Sabi nga ho'y wala namang pinipiling oras, araw ang lindol at mga kalamidad. Kaya lagi po tayong maging handa, pisikal at espiritual. Sabi ni Kim Canticful, tama ba? Hindi po tayo malaya. Sinasadlak na naman po ang bansa para bumalik tayo sa pamunuan ng diktadora. Sabi po ni Kim Canticful. Pero ang dami nating mga issues ngayon sa bansa, Huwag po natin kakalimutan yung mas mahalaga pang issue. O kagaya na lamang po yung nangyayari dyan sa may West Philippine Sea. Baka po tayo'y nalilingat. Tayo po ay natatakasan na ng mga ginagawa pong pagtatayo ng mga istruktura ng China. Balitang Prom-D! Maraming salamat po sa lahat. Bawi ako sa inyo soon. Pero in the meantime, paalam na po tayo. Muli ito po ang Balitang Prom-D. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. At mamaya, alas 6 ng umaga, magkita-kita po muli tayo kasama si Edniel Parosa. Pilipinas ang oras, 5 minuto bago. Mag alas 4, good morning and happy weekend.
sa loob ng 86 na taon.